Sa pagsisimula ng kwento ay makikita natin ang mga kabataan na nagsisigarilyo at nagse-cellphone. Ang isa at ang lalaking may tattoo ay si Chang Dong-choi, habang napapailing sa pagkasabi na nakakaboring na raw ang mga webtoon ngayon. Sumang-ayon ang kaibigang may maitim na buhok at nagkomento na palaging tungkol sa mga talunan na biglang lumalakas ang mga kwento. Tumango naman ang kayumangging buhok na kasama nila. Dinagdag pa na puro tungkol sa school violence ang kwento, na sa panahon ngayon ay parang wala na naman. Ayon kay Chang Dong, ito'y dahil karamihan sa mga manunulat ay matatanda na, panahon pa nila laganap ang mga bully kaya akala nila ay ganoon pa rin hanggang ngayon. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Chang Dong si Kim Soo-yeon kung maayos ba itong nakabantay. Nakatayo si Kim Soo-yeon sa tabi ng pader, sinisilip ang paligid para tiyaking walang paparating. Tumango siyang maayos ang pagbabantay, pero sa isip niya ay nagtataka kung hindi ba bullying ang ginagawa nila. Lumapit si Chang Dong, hinawakan siya sa leeg at paulit-ulit na sinisigaw na dapat nang matapos ang school violence. Nagsisigaw at nakiusap si Kim Soo-yeon na itigil ito, pero itinapon lang siya sa lupa ni Chang Dong sabay sabing mukhang hindi pa rin ito matatapos. Sumagot ang kayumangging buhok ng hindi nga, at nagyaya ng umalis. Habang nakahiga si Kim Soo-yeon sa lupa, napaisip siya kung kailan ba nagsimulang bumaliktad ang lahat. Naisip niya na kahit anong sigaw pa niya ng mga luma ng slogan tungkol sa katarungan, wala namang talagang dumarating para tumulong. Natanong niya sa sarili kung bakit kailangang ganito ang buhay niya. Sa panahong yon, usong-uso na raw sa webtoon at web novel ang mga kwentong parang video game, may mga quest, reward, at unti-unting lumalakas ang bida. Naisip ni Kim Soo-yeon na sana'y ganoon din ang buhay niya. Kaya't nagsimulang siyang sumigaw at humiling ng isang quest window, paulit-ulit, gamit ang buong lakas ng kanyang boses. Makaraan ng ilang sandali, napaupo siya sa tabi ng pader. Tahimik niyang sinabi na alam naman niyang imposible yun. Sa isip niya, hindi ito kwento, hindi web novel ang buhay niya. Walang basta-basta na lang lilitao. Ngunit biglang lumitaw sa harapan niya ang isang quest window. Nagulat siya at napatanong kung ano yon. May mensaheng lumitaw mula sa system, nagtatanong kung gusto ba niyang simulan ang quest. Mula raw sa sandaling yon, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa loob ng silid-aralan, nakaupo siya at nagmuni-muni. Para sa kanya, may dalawang uri ng tao, ang mga popular, at ang mga loner. Kapag palabiro at palakaibigan, popular, kapag tahimik at hindi nakikihalubilo, loner. Isang bagay na ikinatuwa niya dahil mas gusto raw niyang matawag na loner kaysa sa loser. Sa isang bahagi ng klase, tinawag niya ulit ang quest window. Laking gulat niya nang muli itong lumitaw. Inulit-ulit niya ito ng halos 300 beses hanggang sa hindi na siya makapaniwalang hindi ito totoo. Isang parte ng kanya ay gustong pindutin ang yes para simulan ang quest. Hinanda niya ang sarili, inabot ang daliri papunta sa button. Ngunit biglang may hamarang, si Cha Erin. Sa paglapit niya, nasanggi niya ang tiyan nito. Nagulat si Cha Erin at sinabing panghaharas ang ginawa niya. Pinaliwanag niya na may quest window lang talaga. Sinampal siya ni Cha Erin at tinawag na creepy nerd. Umupo ito sa upuan at utusang bumili siya ng sandwich mula sa snack shop. Nagtanong si Kim Soo-yeon kung bakit hindi na lang siya ang bumili. Buong kumpiyansa nitong sagot na maganda raw ang mga binti niya kaya may 200,000 followers siya sa Instagram. Kung sakaling madapa siya pauwi, tanong pa nito, siya ba ang sasalo ng responsibilidad? Napabuntong hininga si Kim Soo-yeon, wala raw saysay ang makipagtalo. Pumayag na lang siya at sinabing babalik agad. Nagpasalamat si Cha Erin at sinabing mabait daw talaga siya. Nagtanong pa siya tungkol sa pambayad pero tinawanan lang siya ni Cha Erin at sinabing siya na raw ang taya. Habang naglalakad paalis, muling napaisip si Kim Soo-yeon kung bakit ba ganito siya. Takot siyang ipaglaban ang sarili kahit pamali na ang nangyayari. Sa hindi inaasahang sandali, dumating muli si Chang Dong-choi, hinawakan siya sa leeg at sinigawang wakasan na ang school violence. Napaisip na lang si Kim Soo-yeon, isang katulad niyang wala ng lakas ng loob ay talagang nakakahiya. Muli siyang ibinagsak sa sahig, habang tinatanong ni Chang Dong kung ayos lang ba siya. Nanginig ang boses ni Kim Soo-yeon habang sinasabi ang mga salitang, wakasan ang karahasan sa paaralan.
Napangisi si Chang Dong-choi at sinabing dapat daw ay sinabi niya iyon bago pa siya suntukin. Dagdag pa nito, alam niyang nagbibiro lang si Suyen. Tumango si Suyen bilang pagsang-ayon. Tinapak siya ni Chang Dong sa ulo at sinabing seryoso, isa raw siyang mabuting tao. Sa loob-loob ni Kim Suyen, galit siyang nag-isip. Hintayin niyo lang, balang araw, kapag matagumpay na siya, ilalantad niya silang lahat bilang mga bully at sabay humihingi ng tawad. Umalis si Chang Dong kasama ang barkada niya, habang naiwan si Suyen sa kanyang pag-iisa. Ilang sandali pa, nasa bahay na si Kim Suyen. Nakaupo siya at seryosong sinabi sa ina na gusto na niyang tumigil sa pag-aaral. Sa isip ng ina, siya lang talaga ang natitirang taong pinapalabanan ng anak. Sinabi ni Suyen na wala naman siyang natututunan sa eskwela, at mas gugustuhin na lang daw niyang maging YouTuber. Nasa kusina ang ina, abala sa paghiwa ng gulay, at tumawa habang sinasabi na huwag siyang magpatawa tungkol sa pag-drop out. Pilit na ipinilit ni Suyen na walang saysay ang paaralan, at tinanong kung ano nga ba ang mangyayari kapag nagtapos siya. Wika niya, baka rin daw mauwi lang siya sa isang normal at nakakabagot na trabahong opisina. Napahinto ang ina habang hawak ang kutsilyo at sinabing kapag hindi siya tumigil, baka may magawa siyang pagsisisihan niya. Hindi natinag si Suyen, at iginiit na kaya raw niyang magtagumpay bilang YouTuber. Mula sa sofa, natatawa ang kapatid niyang si Daehyun at tinawag siyang tanga. Tinukso siya kung akala ba niya ay magiging viral ang ginagawa niya. Sinabihan niya ito na manahimik, pero tinawanan lang siya ni Daehyun at sinabing, subukan mo. Galit siyang pumasok sa kwarto at ibinagsak ang pinto. Pero ang sabi niya, hangin lang daw yun. Sinigawan siya ng ina, sinabihang huwag nagbabagsak ng pinto sa loob ng bahay. Matigas ang ulo ni Suyen, ulit-ulit niyang sinabi na hangin lang ang may gawa. Nakahiga siya sa kama, tahimik, nalulungkot. Naisip niya kung bakit nga ba siya naging ganito. Inamin niya sa sarili na hindi nga siya makapanindigan para sa sarili sa eskwela. Tinawag niya muli ang quest window. Mag-isa sa silid, tinanong niya kung tama ba ang pagpindot niya. Kaya pinindot niya ulit. Naisip niyang maaari naman niya itong subukan hanggat gusto niya. Biglang nagpakita ang quest window. Sinabi nitong sinisimula na ang quest system. Kapag nakatapos siya ng isang quest, makakakuha siya ng isang card. Naisip niya kung anong klaseng quest ito at kung totoo ngang makakakuha siya ng card kapag natapos niya ito. May lumabas na mensahe, tutorial quest, humingi ng tawad sa iyong ina. Kapalit nito, isang gold card ang gantimpala. Napakunot noo si Suyen. Pati ba naman ito, isang quest? Basta daw humingi siya ng tawad, makukuha niya ang gold card na ito. At kung gold ito, baka pwede niya itong ibenta. Ipinaliwanag ng window na may 3 uri ng cards, bronze, silver, at gold, pataas ang halaga. Tumango si Suyen, okay lang daw yun, pero ang tanong niya, pwede bang ibenta ang gold card? Lumabas siya ng kwarto, tinatansya ang sarili, at sinubukang humingi ng tawad sa ina. Sinabi niya na pasensya na kanina sa pagsigaw, hindi raw niya sinasadya, masyado lang daw siyang nadala habang nakikipag-usap. Tahimik niyang iniisip kung gaano katagal ba dapat tumagal ang paghingi ng tawad. Ulit pa siya ng isang sorry. Mula sa sofa, nagsalita si Daehyun. Sabi nito, parang nababaliw na raw si Suyen. Baka raw kailangang ipatingin na. Sa isip ni Suyen, hindi rin niya alam kung sapat na ba yung ginawa niya. Nagpaabot ng mensahe ang quest window kay Kim Suyen, tapos na raw ang tutorial quest. Bilang espesyal na gantimpala, nakatanggap siya ng gold card. Napanganga siya, nagawa nga niya. Bumalik siya agad sa kwarto, naupo sa kama, at tanong niya sa sarili, may gold card na ba talaga ako? Iniisip niyang kung card ito, baka pwede niya itong ibenta ng hindi bababa sa 10,000. Napansin niya ang quest window at tinanong kung paano niya ito makukuha. Kailangan ba niyang sabihin ng malakas ang claim card? Kaya't sinubukan niyang sabihin yon. Nagbigay ng notification ang quest window na claim mo na ang gold card. Nagliliwanag ang buong kwarto niya. Sa harapan niya, unti-unting lumitaw ang isang gintong card. Nakalagay doon, one-time use card grow dagdag 2 inches, na-realize niyang literal na lalaki siya ng 2 pulgada, pero mawawala rin ang card pagkatapos gamitin. Tinanong siya ng system kung gusto ba niyang gamitin ito.
Hindi na siya nagdalawang isip at sinabing, gamitin ang card. Agad lumabas si Suyen sa kanyang kwarto at tinawag ang kanyang ina. Hinawakan pa niya sa leeg si Daehyun at sabik na sinabi, tumangkad ako ng 2 pulgada. Nagtataka si Daehyun, tinanong kung ano raw ba ang pinagsasabi niya at nagbanta pa na tatawagin ang pulis. Ipinaliwanag ni Suyen na kahapon lang, nasukat niya ang sarili at 5 feet 5 inches lang siya. Pero ngayon, lagpas na siya sa 5 feet 6 inches. Para sa kanya, kamangha-mangha ito. Nagbigay ulit ng notification ang quest window, 0 cards available. Napangiti si Suyen, masaya siya na humingi siya ng tawad sa ina. Para sa kanya, totoo na talaga ito. Dumaan ang ina niya sa tabi niya at nag-sorry rin, sabay iniaya na kumain na dahil handa na ang hapunan. Napaisip si Suyen, lagi siyang humihingi ng tawad sa paaralan, pero ngayon lang siya humingi ng tawad sa kanyang ina. Pumayag siyang kumain kasama sila. Kinabukasan, masayang-masaya siyang dumating sa eskwela. Tahimik niyang iniisip na tumangkad na siya. Napansin ng isang estudyante ang kakaibang ngiti sa mukha niya. Isa pa ang nagsabi na mukhang ang ganda ng mood niya ngayon. Para kay Suyen, ibang-iba na ang pakiramdam sa taas ng 5 feet 6 inches. May isang babaeng lumapit at nagtanong kung ano ang nangyayari. Napansin naman ng isa pang estudyante na mukhang tumangkad nga siya. Pinasok ng isang babae ang hinala na baka may lifts lang ang sapatos niya. Pero agad binawi yun ng isa pang kaklase, nakatsinelas lang siya. Napatitig pa ito kay Suyen at sinabing, totoo, mas matangkad ka ngayon. Sa isip ni Suyen, lahat ng ito ay dahil sa quest. Nagtaka siya kung bakit hindi na ulit lumilitaw ang quest window. Napaisip siyang baka kailangan niyang matapos ang isang quest bago muling lumabas ito. At saka lang nagpanotifikasyon ng system, gumagawa ng bagong tutorial quest, may gantimpalang isang gold card at isang silver card. Napanganga si Suyen, isang gold at silver. Para sa kanya, napaka-generous naman ng system, lalo pat ang dali lang ng mga quest. Lumabas ang bagong quest, halikan si Cha Erin Big. Gantimpala, isang gold card dagdag isang silver card sa sandaling yun. Naglakad si Cha Erin at sinabihan siya na tumingin sa dinaranan. Nanlaki ang mata ni Suyen, ito na nga raw ang second quest niya. Pero agad niyang naalala, si Cha Erin ang tipong babae na kapag tinignan mo lang ng masama, tinatanong ka na agad kung gusto mong masaktan. Ngayong malapit na siya kay Cha Erin, bigla itong pamreno at sinabing may naririnig daw siyang chismis na sunod-sunod na ang mga lalaki na nahahampas niya. Sa isip ni Suyen, imposibleng mangyari ang quest na ito. Hindi niya kailanman magagawa iyon. Kaya't pasya niya, ay abandon ang quest. Ngunit biglang nagbabala ang system. May lumabas na alert, kapag iniwan mo ang isang quest, lahat ng gantimpala ay mawawala. Hindi na muling lilito ang quest window. Sigurado ka bang gusto mong ay abandon ang quest? Nanatili siyang nakatayo sa hallway, dismayado, hindi ito patas. Isang babae ang nagsabi sa kanya na huwag siyang hamarang sa daan. Isang lalaki ang nainis, tinanong kung anong problema niya. Doon lang na-realize ni Suyen, kapag inabandonan niya ang quest, babalik siya sa dating tangkad, 5 feet 5 inches. Lumapit ang isang babae at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Napatingin ang short-haired girl at nagkomento na parang may hinahaplos ito sa hangin. Tinawag siyang creep, at sinang-ayunan naman ng isa pa na, ang kadiri. Ngayon lang niya lubos na napagtanto, hindi lang siya babalik sa dating anyo, kundi mawawala na rin ang lahat ng pagkakataon na makakuha ng bagong quest. Ngunit bago tuluyang mawala ang lahat, muling lumabas ang quest window, next quest, halikan si Cha Erin Big, reward, isang gold card dagdag isang silver card deadline, bago matapos ang klase ngayong araw. Hindi na talaga makakaya ni Kim Suyen na bumalik pa sa dati. Ayaw na niyang maging maliit ulit. Kahit gaano kahirap, napagpasyahan niyang susubukan niya. Pero habang nakaupo siya sa loob ng silid-aralan, dahan-dahan siyang nilamon ng duda. Imposible. Kahit sinabi niyang susubukan niya, alam niyang wala talaga siyang magagawa. Hindi naman sila ni Cha Erin magkasintahan. Paanong magagawa niya yon? Mula sa bigat ng iniisip, bigla siyang napabulalas ng malakas, halik. Alam niyang kahit mangarap na makipag-date kay Cha Erin Big, wala siyang pag-asa. Baka nga murahin o sampailan pa siya ng paulit-ulit kung niligawan niya ito,
lalo na kung hahalikan niya ito ng walang palam. Muli niyang binigkas ng malakas, halik. Tila sinusubukang kumbinsihin ang sarili, kahit batid niyang imposibleng mangyari ito. Biglang nagsalita si Yakuza sa tabi niya, tinatanong kung gusto ba talaga niya ng halik. Nabigla si Suyan, at natanong kung seryoso ba ito. Sagot ni Yakuza, ayos lang daw sa kanya, walang kaso kung hahalikan siya ni Suyan. Napawrong si Suyan, natakot at tinanong kung anong nangyari sa mukha ni Yakuza. Ipinaliwanag ni Yakuza na binugbog na naman siya ng mga bully. Napatawa ito habang sinabing nakakatawa kung iisipin, kasi mukha naman daw siyang palaban, pero laging talunan sa laban, katulad din ni Suyan. Inamin ni Yakuza na minsan, akala niya mas malakas siya. Pinatigil siya ni Suyan, sinabi hang huwag masyadong seryoso. Ngunit tinanong siya ni Yakuza kung bakit paulit-ulit niyang binubulong ang salitang, halik, nakakabahala daw, lalo pat magkatabi sila. Tahimik na napaisip si Suyan kung paano kung may mission ka na kailangan mong gawin, at ang kailangan mong gawin ay halikan ng isang babae. Tinanong niya si Yakuza kung anong gagawin nito sa ganoong sitwasyon. Sagot ni Yakuza, baka raw kung maayos niyang tanungin ang babae, pumayag ito. Pero agad itong tinutulan ni Suyan, walang chance. Mungkahi pa niya, baka pwede yung parang free hugs campaign, pero halik naman. Sagot ni Suyan, imposibleng gumana yun, lalo na sa katulad nila. May naisip pang isa, bayaran na lang daw ang babae. Nagliwanag ang mukha ni Kim Suyan, parang nakaisip ng solusyon. Sabi niya, simpleng dikit lang naman ang labi ang halik, at lahat ng tao gusto ng pera. Kaya kung babayaran lang daw nila ang babae, baka pumayag ito. Tinanong ni Suyan kung magkano ang pera ni Yakuza at kung pwede siyang pautangin. Naglabas naman agad ng wallet si Yakuza at sinabing siya na ang bahala. Pero kasunod nito'y natauhan siya at humingi ng tawad. Na-realize nilang parehong mali ang ideyang yun. Sang-ayon si Kim Suyan, mali nga raw. Para sa kanila, imposible ring makasama ng mag-isa ang isang babae, kaya lalong malabong magawa ang kahit anong hakbang. Naalala ni Suyan na may isang pagkakataon lang na si Cha Erin ay palaging nag-iisa, tuwing PE class. Madalas kasi itong nagkukunwaring may sakit para hindi sumali. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Cha Erin sa loob ng classroom. Lutang pa ito't nagtaka kung anong nangyayari. Napansin niya si Suyan at tinanong kung bakit hindi ito nasa PE class. Sa isip ni Suyan, eto na, gising na siya, at silang dalawa lang ang nandoon. Sabi niya, masama lang pakiramdam niya. Tiningnan siya ni Cha Erin at tinanong kung pinapanood ba siya nito habang natutulog. Agad niyang itinatwa, hindi raw totoo yun. Tinukso siya ni Cha Erin, sinabing lagot siya at ikakalat niya ito, isa raw siyang creepy na tao. Tumayo si Suyan at mariing inulit na hindi niya yun ginagawa. Ngumiti si Cha Erin, sinabing biro lang naman, sabay tawag sa kanya ng napaka-lame. Tumawa ito bago utusang bumili siya ng strawberry milk para sa kanya kung wala naman siyang ginagawa. Ngunit sinabi ni Suyan na nakabili na siya. Nagulat si Cha Erin at tinanong kung anong sinabi niya. Inulit niyang nakabili na siya, sabay tingin sa desk ni Cha Erin kung saan naroon na ang inumin. Napaisip siya kung ito na nga ba ang unang hakbang, baka kailangang makipag-date muna kay Cha Erin. Tanong ni Cha Erin kung kailan niya nabili ang gatas, sabay papuri sa kanya, isa raw siyang masuner ang alagad. Tahimik na napaisip si Suyan. Ang halik, nangyayari sa pagitan ng dalawang taong may relasyon. Pero kung tatanungin kung may nararamdaman ba si Cha Erin para sa kanya, alam na agad ni Suyan ang sagot, wala. 0%. Hindi na siya pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Kung hindi siya kikilos ngayon, hindi niya matatapos ang quest. Lumapit siya kay Cha Erin at kinuha ang strawberry milk. Nagulat si Cha Erin at tinanong kung anong ginagawa niya. Sinimulan niyang inumin ito. Sa isip niya, ito na, gawin na natin to. Tumingin siya kay Cha Erin, at tinanong, nakipaghalikan ka na ba? Alam ni Kim Suyan Kim na hindi siya maaaring umatras nang hindi man lang sinusubukan ang quest. Kaya kahit nakakatawa at delikado ang sitwasyon, tinuloy niya. Tinanong niya si Cha Erin kung nakaranas na ba itong makipaghalikan. Napakunot ang noo ni Cha Erin, sabay sabi na kung hindi siya titigil sa kahibangan niya, ang tanging hahalikan niya ay ang sahig ng selda sa kulungan. Napagtanto ni Kim Suyan Kim na, oo nga, hindi talaga ito uubra.
Nagpaliwanag siyang nagbibiro lang naman siya at curious lang talaga siya. Pero sa isip niya, bagsak na siya. Nabigo siya sa quest. Biglang lumitaw si Chang Dong-choi, hawak ang cellphone habang nasa tabi ang grupo niya. Tinawanan siya nito at tanong kung gusto raw ba niya silang halikan. Lumapit ang grupo at pinaligiran siya. Tinanong ni Chang Dong kung ano ba yun kanina at kung narinig nila yun. Agad niyang isinunod ang tanong kung may gusto ba si Kim Soo-yeon kay Cha Erin-bik. Biglang inihayag ni Chang Dong sa lahat na may gusto si Kim Soo-yeon kay Cha Erin, at mas lalong na-enjoy raw nito ang mapahiya sa harap ng iba. Agad niyang itinanggi ito, sinabi niyang hindi totoo yun, at tinanong kung bakit kinunan pa siya ng video. Pakiusap niya, burahin mo na yun. Paulit-ulit niyang sinabing hindi totoo yun. Pero sagot ni Chang Dong, napakaaliw raw kasi. Nagsimulang sumigaw si Kim Soo-yeon, pinipilit siyang burahin ang video. Sinuntok siya ni Chang Dong sa mukha, sabay sabing biro lang naman daw yun. Tinanong niya si Kim Soo-yeon kung yung sinabi niya kay Cha Erin ay biro rin. Idinagdag pa nito kung hindi raw ba sila pwedeng magbiro, at kung bakit ayaw raw ni Kim Soo-yeon na makipagbiroan sa kanila. Muling sinampal ni Chang Dong si Kim Soo-yeon, sabay sabi na gusto lang naman daw talaga nilang maging kaibigan niya. Paulit-ulit siyang sinampal habang sinasabi na gusto lang nila siyang maging kaibigan. Nahulog sa sahig ang basag na salamin ni Kim Soo-yeon. Galit na galit si Chang Dong at humingi ng sagot, at handa na siyang muli siyang saktan, bigla siyang pinigilan ni Cha Erin-bik. Hawak nito ang kamay ni Chang Dong at sinabing tama na. Sigurado raw siya na nakuha na ni Kim Soo-yeon ang mensahe, at barado na rin ang video. Tumawa si Chang Dong, sabay saludo. Aniya, kung ano ang sabihin ni Cha Erin ay batas para sa kanya. Sabay sabing lalabas muna siya para manigarilyo. Inutusan niya ang tropa na bitiwan na si Kim Soo-yeon, hindi nila gagawin yun kay Cha Erin. Sumabat ang kayumangging buhok na lalaki, wala naman daw talagang video. Sinabihan ni Chang Dong si Kim Soo-yeon na magkausap sila ng maayos sa susunod. Si Cha Erin naman, diretsong sinabi kay Kim Soo-yeon, umuwi ka na. Tanga, kung mananatili raw ito sa paaralan, bagbog lang ang aabutin buong araw. Makalipas ang ilang oras, nasa loob na ng kwarto si Kim Soo-yeon, umiiyak pa ulit-ulit niyang binibigkas na nabigo siya. Bagbog lang ang inabot niya, sabay uwi ng maaga. Nagtataka siya kung bakit pa ba siya nag-aksaya ng lakas ng loob. Kung hindi man lang siya sumubok, baka hindi siya nabugbog. Naisip niya kung ano na ang mangyayari sa kanya sa eskwela ngayon, galit na galit si Chang Dong. Inaalala na rin niya kung paano ipapaliwanag sa nanay niya ang basag niyang salamin, na isang beses na niyang ginamit ang palusot na nadulas siya sa hagdan. Sa dulo ng lahat, nabigo siya sa quest. Kaya babalik siya sa dating taas, 5 feet 5 inches. Habang nakahiga, napapikit siya at sinabi, malabo na ang lahat. Pero masaya pa rin siya, kahit papaano, na naranasan niyang tumangkad kahit sandali lang. Biglang lumiwanag ang silid. Nagbigay ng notification ang quest window, quest complete. Samantala, sa classroom, kinuha ni Cha Erin ang strawberry milk at napansin na nakalimutan niya ito. Naalala niya ang kalokohan ni Kim Soo-yeon kanina tungkol sa halik. Napangiti siya at sinabing, hindi pa nga siguro talaga siya nakaranas niyon. Sinimulan niyang inumin ang gatas, pero napahinto. Napagtanto niyang yun ang parehong straw na ginamit ni Kim Soo-yeon. Muling lumiwanag ang silid ni Kim Soo-yeon. Nagpanotifikasyon ng quest window, nakamit niya ang gantimpala, isang gold card at isang silver card. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinanggap niya ito. Naisip niyang kahit ano pa ang laman ng card na to, ayos lang. Flame cards. Muling kinumpirma ng quest window, na claim na niya ang gold at silver card. Napaisip siya, yung unang gold card ay tumangkad siya. Ngayon, ano naman kaya ang ibibigay ng bagong card? Hindi siya makapaniwala nang makita ang detalye ng gold card, one-time use card vision restoration to 2020 hits. Kapag ginamit, manunumbalik ang paningin sa normal, at mawawala ang card. Tinanggap niya agad, use card. Kinumpirma ng quest window ang paggamit ng card. Pagkatapos, tinignan niya ang kamay niya, malinaw. Napangiti siya at napatawa ng mahina. Ang mga quest na to, panalo. Nakakabilib. Inisip ni Kim Soo-yeon na baka nakuha rin niya ang silver card. Nagtataka siya kung anong gamit nito,
pero inaasahan niyang hindi ito kasing halaga ng gold card, malamang isa lang itong simpleng claim card. Biglang lumitaw ang quest window at kinumpirmang na-claim na nga niya ang silver card. Tiningnan niya ito at napaisip kung ito ba'y maituturing na tunay na gantimpala. Sa sobrang tuwa, tumalon siya at lumabas ng kwarto, sabay sabing lumino na ang paningin niya. Sinaway siya ni Daehyun at sinabihang tumahimik at umupo na para kumain. Naupo siya sa mesa at nagtanong kung nasaan si Mama. Ipinaliwanag ni Daehyun na may pasok ito sa gabi kaya maagang umalis. Tinanong niya kung si Mama ba ang nagluto. Tumango si Daehyun at sinabing oo, parang pangarap na natupad, nakapaghanda si Mama bago umalis. Sabay utos na huwag na siyang magsalita kasi mabaho ang hininga niya. Sagot ni Kim Soo-yeon, pareho lang daw sila. Sinuklian ito ni Daehyun ng pang-aasar, sabay sabing ang hina naman ng banat niya. Napansin nito ang itsura niya at tinanong kung nakipag-away ba siya. Tumawa lang si Kim Soo-yeon at sinabing naglulukohan lang daw sila ng mga kaibigan niya. Hindi naniwala si Daehyun at sinabing sigurado siyang nabugbog ito. Tumutol si Kim Soo-yeon, sabay sabing hindi siya yung tipo ng kuya na basta-basta pumapatol sa away. Pero sinagot siya ni Daehyun na tigilan na ang pagbida-bida at tanong kung nasaan na ang salamin niya. Sagot ni Kim Soo-yeon, malinaw na raw ang paningin niya. Hindi naniwala si Daehyun at sinabihang tigilan na ang panloloko. Pero giit ni Kim Soo-yeon, totoo raw yun at hindi niya maiintindihan ang dahilan. Sa huli, nagtaas lang ng kilay si Daehyun at sinabing kahit ano pa ang paliwanag niya, huwag na raw siyang kakausapin kapag nakita siya sa school. Nagtanong si Kim Soo-yeon kung bakit. Sagot ni Daehyun, kasi nakakahiya raw siya. Kinabukasan sa eskwela, hinarap siya ni Chang Dong-choi. Sinabi nitong nabalitaan niyang pumasok daw si Kim Soo-yeon. Tanong nito, may mukha pa raw ba siyang ihaharap? Sumabat ang itimang buhok na kaklase at sinabing baka iniisip ni Kim Soo-yeon na mahina siya. Pumayag ang kayumangging buhok, sabay tango. Hinawakan ni Chang Dong si Kim Soo-yeon sa ulo at sinabing hindi pwedeng palampasin ang ganitong asal. Sabi pa nito, malapit nang tumunog ang bell kaya tapusin na nila to. Sang-ayon ng isa pa at sinabing umalis na sila. May isa sa klase ang nakakita sa ginagawa nila kay Kim Soo-yeon. Sinabihan siya ni Chang Dong na puntahan siya sa likod ng gusali tuwing lunch at huwag kakain, baka daw may suka lang niya lahat mamaya. Idinagdag pa nito na kasalanan naman daw talaga ni Kim Soo-yeon kung bakit siya galit ngayon, kaya dapat handa siya sa anumang kapalit. Nagtawanan ang barkada niya. Tahimik na umupo si Kim Soo-yeon sa kanyang upuan. Nilapitan siya ni Kuza at humingi ng paumanhin. Tanong ni Kim Soo-yeon, bakit siya nag-so sorry? Naisip niya siguro iniisip ni Kuza na baka pati siya ay mabugbog kung makikialam pa. Pero pinaalala niya ang usapan nila, hindi sila dapat nakikialam kapag may inaapi. Sumagot si Kuza, pero sobra na raw kasi talaga yung nangyari ngayon. Binaliwala lang ito ni Kuza at tinanong si Soo-yeon kung bakit nito tinanong si Cha Erin kung naranasan na nitong makipaghalikan. Nagtawanan sila, sabay biro ni Kuza kung gusto ba nitong mahalikan. Agad umalma si Soo-yeon at sinabing ayaw niyang mahalikan ni Kuza. Idineklara niya na matutulog muna siya. Habang nakapikit, binalika niya sa isip ang lahat ng nangyari. Pakiramdam niya, napakawalang silbi niya. At hindi na niya maintindihan kung bakit ganito ang takbo ng buhay niya. Makaraan ng ilang sandali, naglalakad si Chang Dong-choi at nagsisindi ng sigarilyo. Hinarap siya ni Kim Soo-yeon, sabay sabing sige, sigawan na niya siya ulit gaya kahapon. Pero sa halip na lumaban, nagpakumbaba siya. Napatingin si Chang Dong-choi, tila nagtataka. Tinanong siya ni Kim Soo-yeon kung anong nakakatawa. Sagot ni Chang Dong, siya raw ang nananakit pero si Kim Soo-yeon pa ang humihingi ng tawad. Pagkasabi nun, sinampal niya si Kim Soo-yeon at itinapon ang sigarilyo sa sahig, sabay utos dito na pulutin yon. Tinanong ni Kim Soo-yeon kung hindi pa ba siya tapos doon, pero iginiit ni Chang Dong na siya mismo ang dapat gumawa. Dahan-daang gumapang si Kim Soo-yeon palapit sa sigarilyo, handa nang sundin ang utos, nang biglang dumating si Daehyun. Tumingin ito sa kanya at tinanong kung anong ginagawa niya. Natigilan si Kim Soo-yeon at hindi alam kung anong sasabihin. Inulit ni Daehyun ang tanong, ngayon mas may diin. Pinag-isipan ni Kim Soo-yeon kung ano ang ipapaliwanag. Tinanong ni Chang Dong kung sino yun, kaya sagot ni Kim Soo-yeon,
Kapatid niya yun. Napataas ng kilay si Changdong. May kapatid ka pala? Tanong nito. Tumango si Kim Suyan. Lumapit si Changdong kay Daehyun at nagpakitang tao, sinabing hindi naman daw masama ang nangyayari, nagsisigarilyo lang siya at pinapapulot lang daw si Kim Suyan ng itinapon niyang sigarilyo. Ayaw lang daw niyang mahuli si Kim Suyan na naninigarilyo. Tinanong niya si Kim Suyan kung tama ba yun, at napilitan si Kim Suyan na tumango at sumang-ayon. Tumingin si Daehyun, parang hindi kumbinsido, pero hindi na nagsalita. Hinayla siya ni Changdong palayo at bulong na ang swerte niya at hindi sila nabuking. Tumango si Kim Suyan, oo nga. Ngumisi si Changdong at sinabing dapat pasalamatan siya ni Kim Suyan sa pagtakip niya. Tahimik lang si Kim Suyan. Biglang napalingon si Changdong kay Daehyun na noon ay nagtatapon ng basura. Komento niya, mukhang sikat ang kapatid nito. Umiling si Kim Suyan at sinabing malabo yun. Tinitigan ni Changdong si Daehyun at sinabing gusto raw niya itong maging malapit na kaibigan balang araw. Habang umiihi si Changdong sa gilid, nakatayo si Kim Suyan sa tabi. Biglang tanong ni Changdong, bakit hindi mo sinabi sa akin na may kapatid kang babae? Sabay sabing nasasaktan siya sa pagtatago ni Kim Suyan. Pakiramdam daw niya, lahat ng bagay ay napag-uusapan nila kaya dapat pati ito. Sagot ni Kim Suyan, hindi naman daw sila close ng kapatid niya at ayaw nitong kinakausap siya sa school. Ngumisi si Changdong at sinabing ipakilala pa rin daw sa kanya ang kanyang kapatid. Pilit siyang kinukumbinsi ni Kim Suyan na hindi yun magandang ideya, hindi rin naman daw matalino ang kapatid niya, tulad niya. Pero sabi ni Changdong, pare-pareho lang naman sila. Pwede raw silang mag-aral sa library, bilang magkaibigan, kaya ipakilala na siya. Tinanong ni Kim Suyan kung bakit ba ito interesado. Sabi ni Changdong, pwede ba tayong magtapat? Napaisip si Kim Suyan at tinanong kung anong ibig sabihin ng pagiging tapat. Sagot ni Changdong, sa tingin daw niya, pwedeng-pwede si Daehyun, sa romantikong paraan sapagkat ang sarap daw nitong kantunan. Biglang lumabas si Kuza mula sa banyo. Narinig niya ang usapan at nagsabing sobra na yun. Biglang sinapak siya ni Changdong at sinabing ginulat daw siya. Pinagalitan pa niya si Kuza, sinabing hindi na siya dapat nagpapakita ng mukha niyang yan kung ayaw niyang laging nabubugbog. Tinadyakan pa niya ito, sabay tanong kung paano raw siya naging high school student gayong mukha na siyang ampon ng panahon. Lumapit si Suyan at napasigaw, tinawag si Changdong ng masama. Humarap si Changdong at tinanong kung siya ba ang sinabihan noon. Sagot ni Kim Suyan, oo. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.